Okay. Opening song, Jesus Keep Me Near the Cross. Jesus keep me near the cross, where a precious fountain, free to healing stream, lost from Calvary's mouth. In the cross, be my ever, till my ransom soul shall find praise beyond the river. Okay, Marco, opening prayer. Ako na. Panginoon naming mahal, inaalay namin sa iyo ang pagtitipon na ito. Naway bigyan mo kami ng gabay at awa at dulutan ng tagumpay ang lahat ng aming mga nais matupad na gawain. Patnubayan mo kami, Panginoon, ng ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo at mapa sa pusa namin ang ikabubuti ng lahat at ikalalaganap ng iyong salita. Punuin mo kami ng banal na espiritu ng mapanitiling malinaw ang patutunguhan ng lahat ng aming pagsisikap at nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming pagtitipon. Naway maipatupad namin na tama ang lahat ng aming mga tungkulin at hangarin sa ngalan mo. Amen. Amen. Oh, Amen. praise God. Gandang prayer. Ano ba? Testimony kay Dita. Kakanta pa ako. Ako, ang Yeah. testimony ko ngayon ay triple. Unang-una, di ba, nagkasakit si Godwin. Tapos, tapos sumunod naman ako. 1 week ako na nakahiga na kasi nag-aalala ako baka COVID. Kaya nag-self-quarantine akong 1 week sa taas. After that, nagkasunog dito sa may likuran namin. Nagkasunog. Luckily, hindi naman kami nadamay, pero nakakatakot. Paabot-abot ang namin, ang dasal namin. Actually, nag-evacuate kami doon sa may harapan. Por si kaso na kasi pag tinitignan mo dito sa may bintana namin, nasa likod lang talaga yung apoy na ma-red. Parang ganun. Tapos, after that,
nagkasakit naman si Glenn. Nagkasakit siya ng 1 linggo din. Tapos wala kaming kuryente. Pero ang lahat ng mga paghihirap na naranasan namin, pinag-pray namin at nalagpasan lahat namin yun. So, medyo magaling na si Glenn, medyo magaling na rin ako, may kuryente na kami at ayun. Thank you. Behind the Wow. cloud. Amen. Praise God. So, napakaraming blessings si Tita. So, na-challenge din sila. And yeah, may mga blessings at last. So, ayun. Sa amin naman, talagang dobleng earthquake kaninang umaga, pero I think hindi ko naramdaman, pero nabalitaan ko na lang na may earthquake pala. And yes, kakanta pala ako ng ano yun? On the takes is pa. It only takes us far to get higher going. Soon those around then one giving glory. That's how it is with God's love. Once you experience it, spread His love to everyone who want to pass it on. The wondrous time is spring when all the fruits are budding. The birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, want to see it's fresh like spring, want to pass it on. Tama. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang batang 8 taong gulang. Pangalan niya ay si Cathy. Si Cathy ay maganda at masayahing bata. Isang araw, sabi ng kanyang mga magulang, "Cathy, maiiwan ka dito sa bahay ha? At may pupuntahan kami ng daddy mo," sabi ng kanyang mami. At tapos binilin siya ng kanyang mga magulang. Sabi nila, "Cathy, pangako mo sa amin na hindi ka lalabas ng bahay," sabi nila. "Dito ka lang sa loob maglaro, magbasa, o kaya manood ng gusto mo. At ipangako mo yan ha," sabing ganun ng kanyang mama at daddy. "At uuwi kami kaagad dahil may importante kaming pupuntahan sa bayan," sabi ng kanyang mga magulang. At ang sagot naman ni Cathy, "Opo, mami," sabi niyang ganon. "Opo, daddy." "Sige, alis na kami. Mag-ingat ka ha," sabi ng kanyang mga magulang. At umalis na sila.
Si Cathy ay masayang naglalaro. Binilibas na kanyang mga laruan, tapos naglalaro siya. Hanggang sa maisipan niya ring magbasa ng kanyang mga aklat. Hanggang sa makarinig siya ng tawag sa gate. At tinatawag ang kanyang pangalan. Cathy! Sabing ganon ng tawag. Cathy! Sabing ganon. At sino kaya iyon? Sabi ni Cathy at lumabas. Ikaw pala, Lisa. Sabi niyang ganon. Tuloy ka, halika. Tapos pinapasok niya si Lisa, ang kanyang kaibigan at kapitbahay. At sabi niya, halika, maglaro tayo dito sa bahay. Wala ang mami ko at daddy ko. Sabing ganon ni Cathy. At naglalaro nga sila. Nilabas niya yung kanyang mga manika, nilabas niya yung mga kanyang mga laruan, at masaya silang naglalaro sa loob ng bahay. Hanggang sa sabi ni Cathy, manood kaya tayo, sabing ganon. Binuksan niya ang kanilang TV at hanggang sa nanonood sila, hanggang sa nakapanood sila ng mga sundalong nasa eroplano, tapos tumatalon sila na may parachute. At nung tumatalon yung mga sundalo, lahat sila ay may mga parachute. Sabi ni Cathy, ang husay nila, ano? Sabing ganon ni Cathy. Hanggang sa may naisip si Cathy, sabing ganon. Ang parachute ay maganda, sabing ganon. Gusto kong mag-parachute kaya, sabi niya ganon. Pinatay niya yung kanilang television. Tapos, umakyat siya sandali lang Cathy, meron akong kukunin. Sabi niya ganon sa kanyang kaibigan. At dali-daling umakyat sa loob ng silid ng kanilang bahay. Tapos sabing ganon, ito, sabing ganon, inilabas niya yung payong na bago ng kanyang mami na parang parachute parang parachute nga ang ganda ng kanyang payong, bagong-bago pa naman. Sabing ganon ni Cathy, parang parachute ito. Ano kaya pag pupunta tayo sa labas dahil mahangin ngayon, sabing ganon, at gagamitin natin ito na mag-parachute, sabing ganon ni Cathy. Maganda pa naman ang kulay ng payong dahil blue at saka may kulay na iba-iba. Tapos may ruffles pa. Parang parachute nga. Tapos dali-dali silang lumabas sa bahay. Tapos itrinangka ni Cathy yung gate. Tapos, halika, sandali lang naman tayo. Susubukan lang natin yung ginawa ng mga sundalo. Sabing ganon sa kanyang kaibigan. At pumunta sila dun sa malapit na waiting shed. Ang waiting shed ay mataas. Pero meron silang akyatan. Tapos pumunta sila doon, umakyat sila sa puno dahil may puno sa tabi ng waiting shed, at tapos lumundag sila doon sa bubong. Tapos medyo mataas naman yung waiting shed. Tapos sabing ganon, napakalakas naman ang hangin talaga. Tapos sabing ganon ni Cathy kay Lisa, ako ang mauuna, sabing ganon. At ako ang mauunang mag-parachute, sabing ganon. Tapos binuksan niya yung payong na maganda, tapos tumalon. Ako, bumagsak siya sa lupa. Tapos boom! Ganon. Yung bumagsak siya talaga dun sa lupa. At hindi naman naging parachute yung payong dahil iba naman ang parachute kaysa payong. At nabalian na yata dahil malakas yung pagkabagsak niya at umaaray-aray na si Cathy. Tapos sabing ganun biglang bumaba siya dun sa puno si Lisa at tumawag ng saklolo. Sakluluhan niyo po kami, sabing ganun ni Lisa.
si Cathy ay nahulog, si Cathy ay bumagsak dun sa waiting shed, sabing ganon. At maraming taong lumabas para sumaklolo hanggang sa merong sasakyan na dumarating, yun na yung mga magulang ni Cathy. Ano ba ang nangyari? Sabing ganon, nagtatanong yung mga huminto yung sasakyan at nakita na lamang ni Mami at Daddy na yung nabumagsak pala na pati yung payong ay nadurog na ay yung anak nilang si Cathy. At tumawag sila ng ambulansya at dinala si Cathy sa ospital. Mabuti na lang yung pagdarasal ng kanyang mga magulang ay ang Diyos ay tumulong. Pero si Cathy ay hindi nakapasok ng 1 taon sa eskwela dahil siya ay nandun sa hospital ng mga 6 na buwan, nagpagaling siya ng 6 na buwan din sa bahay nila at natuto siya ng isang malaking leksyon. Ang leksyon na matutuhan dito ay sumunod lamang sa sasabihin ng magulang. Ang sabi pa naman dun sa utos ng Panginoon, honor thy father and thy mother. Paano natin i-honor ang ating mga magulang? Sundin natin yung mga sinasabi nila dahil ang magulang ay ginagawa niya lahat para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Ito ang kwento ko sa gabing ito. Sana may natutuhan kayong mahalagang leksyon. Amen. Thank you very much. And now, any comment from the children? So, if none, mag-proceed na po tayo sa video about the continuation ni Martin Luther. But before we start, shall we have quick prayer? Thank you, Lord, for giving us the lesson from children that we should obey our parents and help us to honor, and for this will give us long life. In Jesus' name we pray. Amen. Luther had been called to trial and he arrived in Worms on the 15th of April 1521, and he caused quite a stir. People were dying to see him, and his place of residence was constantly full of people who wanted to spend a few moments with this brave man who was willing to take on the whole church all on his own. Luther's very appearance was a victory in itself, for to be condemned and excommunicated and then be given a voice in trial undermines the authority of the one who excommunicated him. It must be noted that Luther, at this stage of his life and ministry, still had no intention of breaking away from the church. He commented that nothing could be gained through schism, and he hoped to reform the church from within. One of the key principles of the Reformation that Luther accepted and held on to resolutely was that the Bible was the foundation of all Christian belief and practice. Thus, when accused of error and heresy, he simply asked his accusers to show him from the Bible where his error was. As he was about to enter the room, a few people spoke words of encouragement to him, in particular one army general, who told him that he was about to make a more noble stand than he and any of his captains had made on the battlefield. He told them that if his cause was just, and he was sure of it, to go forward in the fear of God.
At the trial, Luther was asked two things. Firstly, were the books his? And secondly, whether he would retract his opinions. Luther responded and said that the books were his, but he asked for some time in order to craft his response as to whether he would retract or not. This convinced the assembly that he was not acting from impulse and would later give further weight to his answers. The next day, when Luther responded, he divided his writings into three different sections. In the first section, he dealt with faith and works, and even his enemies declared that these were not only harmless, but also beneficial. In the second class of books, he denounced the corruptions of the papacy, and to revoke these would strengthen the tyranny of Rome. And in the third class of books, he denounced those who defended these very evils. While Luther admitted that perhaps he could have been a little bit less harsh in his responses, even these he was not willing to retract. At this point, Luther had spoke only in German, and he was now asked to give his response in Latin. Despite being tired, he was able to do this, and it gave further weight to his response as everyone in the chamber heard what he said for the second time. The spokesman now pushed him for an answer, asking him the question, will you or will you not retract? Standing here on this very spot, Luther gave a response that has become famous over the centuries. Unless I am convinced by scripture and plain reason. For I cannot accept the authority of popes and councils, for they have often contradicted each other. My conscience is captive to the word of God. I cannot and I will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand. I cannot do otherwise. So God help me. Amen. The assembly stood in amazement, speechless at what they had just seen and heard. He was again asked if he would retract, to which he responded, "May God be my helper, for I can retract nothing." The courage that Luther spoke with at this trial has inspired many people since then to stand for God in the face of opposition and against the odds. In Mark 13 verse 9, the Bible tells us that one day we may have to stand before kings and rulers. May we be faithful to God, that if we have to stand, we would do so with boldness and unflinching courage in the face of trial. Okay, so yun po yung ating video ngayon. It's about Martin Luther. And I think we have some guiding words here, guiding question, but isa lang. So you can share your reflection with anyone. And began to lecture on the Bible, in particular. Sorry for that. So for me, although na-discuss na natin ito, na medyo advanced yung discussion natin, pero for me, it's very important na makita natin why Martin Luther is isa sa mga naging foundation ng Reformation kasi. Maybe it's even in the great controversy, and Ellen White credited much of the stance, yung pag-stand niya noong time na yung truth ay na-challenge, nababaliwala, especially yung Dark Ages time. So for me, yung lesson na binigay is even kings or rulers, kung sabihin nila na i-retract yung faith natin,
wag lang tayo susunod sa kanila kasi there is higher than them, which is God, who is King of Kings and Lord of Lords. So yun po yung aking reflection. So anyone else? Ang reflection ko naman dito ay darating ang araw in the future na mangyayari din itong pag-stand natin sa truth. Malapit na siguro dahil nagiging ano na yung mga signs ng second coming of Jesus. At sana tayo ay we will stand to the heavens fall. Ang pagtayo natin sa ating faith ay kahit na anong mangyari, hindi natin i-wave yung truth na nalaman natin. Yun ang sa akin, kagaya ni Martin Luther. Okay, so thank you. Anyone else? Okay, so Tita Grace, do you have? Okay, so if we don't have yung so yung question ko na dito is why we don't need to recount our doctrine. So I think Kuya Vince, if you have any idea, please sa video. Or Christine. So I think, Hello. ay, hello Kuya. Mayroon kasing concert dyan sa labas kaya medyo nahiya Ay. akong magano. Pero okay Ay, lang oo nga. naman. Naririnig niyo. Oo nga, Dahil malakas. may concert yung mga biyanan ko riyan. Kaya pasensya na Okay. sa mga music. Tumatagos sa pader. Okay, sige na. Why we don't need to recant our doctrine? Kasi conviction natin. Ito naman yung katotohanan. Saka sino bang nagcha-challenge sa mga doctrine natin ngayon? Lahat. Kasi ang katuruan ngayon ng mga ibang religion, silang tama, ang iba mali. Kaya parang inakay tayo na need mo i-recant ang doctrine mo para umanib ka sa amin. Ganon yung reality ngayon. Hindi natin i-recant yan kasi inaral na natin din yan, na-convict na tayo ng Holy Spirit na totoo yan. Lahat ng mga Sabat, lahat ng mga pagkain, mga sanctuary doctrine, at lahat pa. Adventism. Pero darating ang panahon based sa mga writings ni Ellen White na masusubok pa tayo ng mas matindi kaysa sa mga pagsubok ngayon. Yung talagang deliberate na pupuwersa tayo na i-recant. That time, hindi natin need na i-recant yung doctrine kasi sign yun na malapit na ang katapusan ng mundo. Based dun sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa prophecy. Yan lang. Okay, thank you Kuya. So anyone else? Okay, so I think wala na. Pero I want to share yung sinabi ni Martin Luther ulit. Dito yung stance niya, ito yung naging popular na unless I am convinced by scripture and plain reason, I do not accept the authority of popes and councils, for they have contradicted each other. My conscience is captive to the word of God. I cannot and I will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand. I cannot do otherwise. God help me. Amen. So, ganda no, yung pag-stand niya. Sinabi niya pa yung Pope doon.
So, ayun. Thank you very much, and I hope that we will be blessed. And so this is end our discussion for tonight. And for our closing song, can we sing "Thank You, Lord"? Thank you for saving my soul. Thank you for making me whole. Thank you for giving Giving to me salvation. Thank you. Okay, dahil wala si Uncle Butch, maybe ask si Tintin for closing prayer. Are you in the position, Christine, to pray? Okay. Not any volunteer? Okay, so Goldwyn. Let's pray. Panginoon, maraming po salamat sa inyo. Tulungan niyo po kami sa aming problema. At sa ngayon na nangyayari po sa aming sunod-sunod na sakuna, sunog at baha, lindol, at kung ano po ba, ilayo niyo po kami sa mga sakuna na nangyayari na sa mundo na nagsisimula na sinasabi na ng Panginoon na siya ay parating na ngayon. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po ang bawat isa. Iligtas niyo po sila sa mga sakuna. At i-bless niyo po kami, sila Edwin, lahat po na pati po ang mga di naka-online dahil sa walang internet. At i-bless niyo po sila, patawarin niyo po sila sa mga kasalanan nila. Tulungan niyo po sila na makabangon sa kahirapan sa mga problema na nangyayari ngayon. At maraming salamat po sa inyo dahil inyong tinulungan kami at pinatawad niyo po kami. At lahat po ng mga tao sa mundo, gabayan niyo po sila. Yung mga nag-work po sa ibang bansa, tulungan niyo po sila. At sa panahong pandemya na ito, iiwas niyo po kami sa bagong mas nakakahawang COVID na lumakas na naman, na magla-lockdown na naman dahil dito. Ingatan niyo po kami sa mga lahat ng mga may sakit. Bagalingin niyo po sila. At sana po matapos na po itong pandemya at mga sakuna ilayo. Maraming salamat po sa inyo sa matamis sa pangalan na anak ni Jesus. Amen. Amen. Ang ganda ng dasal mo. Amen. So praise God. So yeah, thank you for the children for joining. Kasi Kuya Vince pala mag-end. Okay na lang kasi yung background. So yeah, thank you very much from Isabela. Lahat-lahat kayo dyan. God bless. At dito rin sa Pateros, sinamang at yung wala dito ng mga pamangkin natin. Pag-pray natin sila continually. So I think birthday ni Tintin yata bukas, ano? Happy Birthday, Tintin. Happy birthday, Tintin. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Tintin. May God bless you. Nasaan si Tintin? Naantok ako. Naantok. Happy birthday. Thank Blow the you. candle.
Birthday. Belated happy Thank you. birthday pala kay Miel. God O nga bless. pala, Oo, Miel, belated happy birthday. Birthday. Miel. Alam ko si Marco. Ay, September. Asan si Miel? Sunod-sunod July. sila eh. August yung dalawa. August si Nathan. August 12. Oh, saka si Victoria pa. Si Gadi. August. Si Gadi. August din si Gadi. August 12. 12 sila. Indian daw, Indian. Ay, si Gadi. Daddy, Kita na sunog pala sa Kuya likod yun. Jinvic? Ano na kayo? Nakalipat na kayo sa bagong bahay nyo? Hindi pa, may binibigyan ba namin ng palugit yung mga nakatira doon. Saka renovate pa namin. Ito magpapabakod na kami nitong siguro, katapusan. Ah. Ay, tinawagan ka pala ni Pastor Jaymar? Wow, dinalaw kami rito. O kasi kinuha yung tinatanong yung Magbaptize sana si Manuel. Magpapabinyag may ubo naman. next time na lang. Pero doktor. Parang si Goldwyn, di ba si Goldwyn? Wala na yung mga nasa likod dito. Sunog na lahat yan. Wait lang. Sambloke daw. Ang bloke ang sunog, kawawa. Yung best friend niya noon, ni Goldwyn, ni classmate niya. Yung mga bumati sa birthday ko, sila yung nasunagan. Oh. Pinaproyetan yung nagsusundo kina Manuel din siguro. Dati, yung service nila. Diyan lang yung kita yan. Ipot ali. Nakakatakot ang sunog. Tapos ngayon may mga ulan. Saan na sila tumitira? Sa covered court. Kawawa. Delikado rin. buti may magbigay rin ng mga donation kita na. Meron. Nung isang nagbigay ako ng merienda nila sana kung maganda-ganda ang benta ko, magbibigay uli ako. Ganda ba, Ben? Ano? Hindi, isang linggo na walang bumibili. Ulan ng ulan kasi. Kumusta si Kuya Glenn, tita? Magaling na. Medyo. Trangkaso Magaling lang. na, pero sabi ko, wag kang magpapaulan kasi yung relapse yan ng pangit. Yan yung delikado. Kayo Oo nga. Kaso ng flu. Pinauwi ko si Ik-Ik. Pinauwi ko. Inuwi ni Susie. Saan? Di ba nag-stay ng isang Maria ng isang linggo yan? Siyempre, ulan ng ulan. Kaya trangkaso di may kanyayo tapat tiniglan kat na akaran. At trangkaso nga ron. Pag atatrangkaso ang COVID. Kat ni Alex nagtrangkaso man. Han mo. Flu ngamin katang flu season na yun. Flu season kada COVID season. Injection tayo kumati anti-flu kada anti-pneumonia na. Siya kaming kat adati annually mi nga kasta flu vaccine. Anti-flu. Anti-pneumonia kat every 5 years. Injection na tuman. Apay kung kunada di bakuna ka delikado ka no tita. Nagpabakuna kayo. Nagpabakuna kayo. Kayo nga 2 years ka no ka mamatematika. madadali yung utak mo. Conspiracy lang Kasi sige kung ta. mga na-obserbata ka, huwag pa 2 years. Conspiracy theories lang kita. Aduti kasta nga agsusulpot. Nohang ka nga na sa medical field ka kasta ka. Mabiktima ka. Example yung, di ba, ang dami na nating mga vaccine.
anti-measles, MMR, mga anti-polio, yung mga ganyan. Kita kwa ang polio ket almost eradicated na dito sa Philippines nang dahil sa anti-polio vaccine. So, bakit ano ganyan lang sinasabi? Ang measles, kung walang Yung mga vaccine na yan, na-create yan dahil dun sa mga sakit na yan. At tingnan mo na control yung vaccine ng Hepa B, vaccine ng yung mga measles, ganyan. Mga contagious na sakit. Dito yung probinsya, ayaw ng mga tao rito. Wait, dito probinsya niya. Kapisayan ko kwa, adda. Dalang di Magpabaksin sumunod kayo. dito mostly. Vaksin kayo. Ang dakas ajay. Kasi tingamin i-reach tayo ka herd immunity. Oo. Kita mo Maluwag. yung mostly nga Europe countries nga na bilis ti roll out ti vaccines dapat talaga nga agopen dan. Kapag kalsada na reach the AG herd immunity nga makunkunan. Una madama mat deltaan. At the vaccine pa kasta AG severe nga effect ti COVID vaccine ay ti COVID nga sakit han nga masyado no nakabaksin ka at mas ada protection mo kasi ada ti antibodies mo. Nakabaksin kayo tita, Mang? Kanya kaya second dose na kunukuan. Nagbaksin kayo kami. Ni Libax na kon. Puli kayo dito. Kabaka Ako DJ din lang at fully tita ti kuana, effect na. So nagtrangkaso kayo. Kasi already ka opisina ka nagpabakuna kasi latri ng kaso da ka tumot. No first 2 days ka siya. Ako wala akong naramdaman. Nagtrangkaso ako gawa nung plan. Ni Mang madda naramdaman na nagurigor da. Ni Mang? Check katawan. Mas maimet da maramdamam kasi meaning ka gumangana adyo vaccine ta katawan mo. One day lang Depende kanya. siguro. Depende rin siguro. Ako wala akong naramdaman. Dapat Pero- di kita active people ti mabakunaan. So di kita karapag na di kita trabaho. Di kita ti number 1 nga agpabakuna. Miso daw number 1 nga agmadinsa. Amin nga tao at di mo mutamon sino ti at career kasyay. Number 1 ko ma. Iso amin. Kas lagamin ti nangyari tata, mas natultulnog pa di senior kasi yan. Although Kung nata senior masabol ti protection talaga ti senior ta mas na hinhina ti kuadan. Resistance dan. Ang tadi mo lumabas. Pabakuna kayo. Pabakuna namin to na dag. Well, Batang mi dito eh. at ti help you ti No, basta magbigamin dito ti eh. environment Negative. Negative ti what ito tao din. At ti help you ti kasta ti each one. Teka pistayan kat, oray bakat, oray no lakay, mapamatay. Kaya na ta mabutang Nagijag madi-idikat na pan nagar-arodok damat lang na panidim. Mabatbati. Mabalitaan na kwan, victim. Tikurada kat ko nagpabakuna kan, salud-sudan da kanya ka. Wan ko nakat, oray stakin nak mo tagpabakunan ko na dapat. Lakin ni Jose, Madina Pulos. Hindi na mo na nagpabakunan akong kat. Agpabakunan akmutan ko na. Kat ni Alex, hindi kat Madina kayat. Kat Madina kayat kat, hindi ko ang kat. Ay, agpabakunan akong tayo, baga ni Ordi ko na. Ordi kat, kwa doktor nga kaibigan na. Kat isulagap, tipat-pat yun mo, di ang pagpabakunan.
Hindi na pa. Sakmat ka tada nangag ko kami nga talo nga papastor ni Mark Finley ti Maysa. Tamadik ko gamit ide ko na vaccination ka kwamat datang na dadatay pang immunize ko na damat. Pwede. Mas may met nga agbasa kayo ti articles nga aji kasta parang study na ata talaga na legit nga site. Ado nga minti kasta conspiracy theories nga nagsusulpot against vaccination. Aji CDC, hasta ajay, legit. Na Kun site. legit ajay. Basta ikararag mo dahil vaccine. Pinag-aralan da nga talaga deta. Kasi human ti kastada ti test subject da. Alam Karon mo ti joke. i-harm da ti Then, human. Tenten. At karon ti joke. At ti duwa nga sunggo. At ti duwa nga sunggo nga ang sarsarita. Kuna na dyan may sakit. Nagpabaksin kan. Kuna na. Saan pa itataray pa iti human. Try daw ti human. Kapay ko na da DJ ingredients ti vaccine ka DJ CDC report. Ada DJ findings nga baboy DJ sana ingredients na. Kunadang rin nga halal. Sino nga rin pinagka na ajay? Ilan na ipagpagaan. Studies na made from CDC. Ni Melvin Sarmiento. Logic ti pailalim talaga ng data kasta. Ado pwede ko kontra nga kasta aji the doctor. The medical practitioner agsasabayan. Sino di kita nga doktor? Kita man ti records da no? Ni Manyes. Dr. Manyes. Kanigi kasta Amerika. Ni Manyes. Ivermectin. Ivermectin. Friend nyo din, tita? Si Dr. Manyes. Friend nyo din? Dr. Manyes. Meron lang nagbalita sa akin, kaya nag-o-order sila ng ivermectin. Kit kita mag-order dati ivermectin ket pure awan reseta ti doktor ket kayat da nga itay. Nakita do doktor kada scientist nagadal da kita. Nag-go through dati a lot of thorough studies kada experiences kaya qualified da nga agaramid ti kakasta nga vaccine. Tsaka tinest ata before da nga in distribute. Basta ikararag yo the best nga vaccine. Handa nga i-harm ti people ata kasi tao dapat sa kailangan ti tao ti lubong. Yung pampusa. Ajay kasta, di ba variant? Di kailangan booster man no? Pinapidyo Europe, nagado more than 10,000 na tayo. Kung North America, more than 4,000 tinatay di vaccinated. Anduang. Agbasa ka pa'y. Basta ti kunak ikararag mo na ni apis ti tumulong na taon. Nung pagayata pa po magpa-vaccine na the best nga vaccine tited mo kunahan. If God is with us, there is nothing to fear. Okay, sige. And tayo nga ro din. Tapos maturog tayo sa pa. Thank you very much and good night. Pray always. Apa ewan ni Minda? Awan.
Okay, close ko na. 1, 2, 3.